Ang cute kasi ni Gads eh, hindi ko tuloy natanggal. Oh, may tunog din pag bumamba ka. Ganda ng side mirror, kitang kita ko yung likod. Safe na safe. Oops. Unpredictable. Gulati mo sila, ipakita mo kung sino ka. Babalik ko na. So magandang hapon sa inyo guys. By the way, it's your boy Ilong Rider TV, and I'm back for another video. So last time we talked about kung magkano yung pagpapalit ng gulong, no, sa CX-25R. And this time sinuwerte tayo na magagamit ng isang ganito kagandang motor. Ito yung Kymco Exciting 400. Grabe, sobrang laki. Kung naka-follow na kayo sa Facebook page ko, makikita nyo yung difference ng isang 400cc na bike or premium automatic bike sa isang low cc automatic motorcycle, no? Ang ganda ng ano, ng Yoshimura pipe, ang ganda ng tunog, sakto-sakto lang, hindi sobrang ingay. May papakita pala ako sa inyo guys dito sa Exciting 400 na to. Sobrang astig. Nakita nyo yung ano, yung odo. Eto, saan ba yun? Ayun, no? Kita yung picture ng may-ari. Ay, balik tayo dun. Yan. Ayun yung aso nyo. Cutie. By the way, shoutout sa may-ari nung ano, nung motor. Ayan, mahilig din siya bumaril. Yan, no, yung may-ari. Si Gajel, shoutout kay Gajel sa pagpapahiram ng motor. And kay Sandy, yung girlfriend niya. So ngayon, test drive lang natin. Yung specs, I don't wanna talk about the specs kasi it's available naman sa internet, no? Kung ilan yung displacement, kung ilan yung torque, kung ilan yung total horsepower niya. So I don't wanna talk about it. And meron naman na kasi mga creator na nag-content ng mga ganon. So basically ang pag-uusapan lang natin ngayon is about the experience of riding this specific bike, no, Exciting 400. So yes guys, before nyo pa itanong, no, sasagutin ko na. So this motorcycle is definitely expressway legal bike. So dapat itong motor na to is ibababa mo lang, tapos pwede mo nang sakyan. Pero since masyado nga siyang mabigat and hindi sa akin to, baba ko muna yung side stand. Mamamatay yung makina, pero okay lang yun para safe. Tapos tsaka ko ibababa kasi sobrang bigat niya para sa akin. And then tsaka ko ulit bubuksan. Pinataas ko lang yung temperature para kasi siyang sports bike. Kailangan okay yung temperature bago paanda rin. Yung may-ari kasi nito guys, 6 foot tall kasi siya, kaya sakto-sakto na sa kanya to. Sa akin kasi medyo nakaangat yung toe ko, nakaangat yung sakong ko, and nararamdaman ko nga yung medyo mabigat siya. Pero tignan nyo naman, sobrang macho ng motor. And then alam nyo yun, kung pagod ka na sa paggamit ng clutch and medyo masakit na yung likod mo sa paggamit ng mga sports bike, this is definitely one of the best option, no, to switch Exciting 400. Ang dami pang option actually. Meron pang tinatawag na X-Max, ADB, di ba? Pero ito yung mga isa to sa mga budget friendly. Uy, wait lang. Kailangan natin palitan yung
Yung nakalagay sa Odo, picture lang nila yung nakalagay. Ang cute kasi ni Gads eh, hindi ko tuloy natanggal. Paano ba ito ibalik? Ayan. Okay, so biyahe na tayo. Ang ganda pa ng side mirror, Diyos ko. Napaka premium. Ang taas pa nung ano ang taas pa nung tawag dito, itong windshield. Pwede pang itaas yan. Ito yung pinakamababa eh. Tapos sobrang laki niya. Malakas din yung torque guys. Kasi ito sobrang bait ko pa sa throttle pero tignan nyo naman yung takbo niya, parang takbo na nung Click 160. O ingat lang tayo kasi medyo basa. Tapos bago tayo sa motor, hindi rin natin alam kung gaano kakapit yung tires nito, no? Hindi tayo masyado familiar sa brand, kaya ingat tayo, lalo't hindi sa atin yung motor. Actually simula nung nakita ko nga to, parang napaisip ako, parang gusto kong kumuha ng ganitong motor. Kasi gusto ko sana, kung magkakaroon man ako ng isa pang big bike, sana naked category naman siya, no? Or naked na motorcycle. Pero kasi ito grabe, sobrang chill ka lang dito eh. So actually almost the same lang ng sa Click. Medyo mas mataas at definitely mas mabigat. Pero sa torque sobrang laki ng difference. Sobrang laki ng difference. Kasi ito konting throttle lang, satisfied na ako sa takbo niya eh, lalo pag city driving lang. May tunog din pag bumomba ka. Yun nga lang, ingat sa pagbobomba ng gantong motor kasi lilipat ka dito. Malakas yung torque tapos wala naman siyang neutral, so naagas ka nun. Ganda ng side mirror, kitang kita ko yung likod. Safe na safe. Huwag nyong gagayahin yung ganong liko guys ha. Kinakain yung kabilang lane. What? Bro, what are you talking about, man? Ayan, pwede tayo mag-promote ngayon ng safe driving kasi safe yung pagdadrive natin ngayon. Most of the time kasi ano tayo eh, kamote Q eh. Oops. Unpredictable. Gulati mo sila, ipakita mo kung sino ka. Laki niya lang guys, hindi ko pa siya hindi pa ako familiar sa size niya, kaya ang hirap niya isingit-singit. Pero siguro pag nasanay ka na rin dito, okay din to. Yung likod niya kasi yung malaki, yung harap niya halos same lang din naman sa ibang motor. So update guys, pa Commonwealth na tayo. And update ko lang yung experience ko driving Exciting 400. So right now antok na inaantok ako. Sobrang relax nung position ko eh, para akong nasa bahay tapos nakasandal sa sopa. Ito yung basically one of the reason kung bakit medyo mabilis tayo magpatakbo minsan, kasi kapag walang adrenaline at stagnant yung takbo mo, let's say 40 to 50 lang, nakakaantok. Kakapasok pa lang natin sa Commonwealth, iba na yung iba na yung tindi ng antok ko. Hindi ko rin kasi siya madrive ng medyo mabilis guys, kasi syempre kahit alam natin na branded yung gulong nito dahil big bike eh, considered big bike to, expressway legal nga eh. Syempre basa yung ulan, kahit ano pang sabihin, kahit ano pang brand ng gulong yan,
mag-iingat ka talaga pag umuulan. Umipikit yung mata ko, parang gusto kong ano no, huminto muna sa tabi, parang pahinga or mag-stretching. Diyos ko. Tapos yung panahon, nakakaantok pa kasi ang dilim eh. Kakatapos lang kasi umulan. Alam nyo naman pag maulan, diba? Sarap matulog. Well, tinatrain natin na mag-stick sa motorcycle lane at less than 60 kilometers per hour. Kaya nakakaantok talaga guys. Yun lang talaga masasabi ko, nakakaantok. Ganon ka-relax yung ano niya, yung posisyon niya. Pero kung hindi naman kayo antukin, nako, swak na swak sa inyo to. By the way guys, para may idea kayo kung magastos ba sa gasolina tong ganitong klaseng motor. Yung reading niya is 21 or 22 kilometers per liter. Medyo tipid siya compared sa X25R natin kasi yun 16 or 17 kph eh. So ito yung parang para siyang Mirage no. Yung consumption niya ng gasolina parang Mirage. Grabe, nahihigab na ako. Pero kung i-rate mo siya no riding experience, wala akong masabing pangit sa kanya kasi relaxing. Andun yung power, andun din yung technology. Tapos ito, paparinig ko na rin sa inyo yung niya, busina. Ito solid, ang ganda, parang premium siya. Hindi siya katulad ng gago! Ganun lang na parang sa mga low cc na ito, iba yung tunog, iba, buo. So yun guys, ginabi na tayo. Nakapagpalit na yun yung motor. Pinali ko na. Exciting 400. Ginabi na tayo. Hindi nga tayo nakapunta sa kwadrado eh. So ang sadya kasi natin sa kwadrado is yung sticker. Gabi na. Tapos may pasok pa tayo. Kaya kailangan na nating sumibat. Medyo tumaas lang tong ZX dahil nagpalit nga ng size ng gulong. Ngayon yung gulong, since medyo lumapad ng konting-konti lang naman, pero yung height niya, yun yung nagbago. Siguro mga 0.5 inch. So yun, medyo konting adjustment. Medyo bumigat din ng konti dahil lumaki nga yung gulong. Syempre nadagdagan ng PSI. And it's a good thing na naka-reunite na tayo kay Jenny. Balik na tayo sa inline 4. By the way guys, i-upload ko nga pala yung yung sa Click 160. Yung mga changes na ginawa na natin doon. May mga changes na kasi hindi ko lang na-upload. So ayun lang guys, basically sinama ko kayo sa sa test drive ko sa Exciting 400. First time ko lang din nakapag-drive ng na Exciting 400. Pero nakapag-drive na ako ng ganun din kalaking motor dati, yung yung tawag doon, GT400 na BMW. Pero yun, medyo magaan, tsaka medyo compact compared dyan sa Exciting 400. Yun nga lang, medyo pricey yun. Yung Exciting 400 okay naman siya, okay naman sa handling. Medyo nag-iingat na tayo kasi hindi sa akin yung motor, pero yung kung i-maneuver mo siya, okay naman siya. Wala lang tayo ng 100% confidence kasi hindi naman sa atin yung motor. Pero kung sa atin yun, mas ma-maximize natin yung pagdadrive nun. So yun lang guys, salamat sa pagsama sa akin today. Na-appreciate ko kayo.
If you have any comments or suggestion about sa video ko, comment lang kayo. And kindly leave a like kung nagustuhan nyo yung content ko. And also, kung bago pa kayo sa channel ko, kindly subscribe na rin. Magpalitan tayo ng knowledge about sa motor, since kung kayo ay tawag dito, motorcycle enthusiast, it would be perfect, no, na makapag-exchange tayo ng mga ideas. So yun lang guys, bago ako magpaalam, remind ko lang ulit kayo guys na alam ko iba-iba tayo ng sitwasyon, and kung medyo struggle ka man sa ngayon, magiging maayos din naman ang lahat. Kaya piliin mo laging maging masaya. Yun lang, paalam.